DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DZGB aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na po alas 5:09. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patron. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, aldaw nin Sabado. Ini na po ang Bareta alas 5. Ako ang sa indong kairibahan, ako tabi si Joshua Bino. Detalyes niya to kandarakulang bareta sa lado nasyonal. May dakulang aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo na nakatalaan na ipautob sa masunod na semana. Sa estimate ni Attorney Rino Abad, Director kan Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy, sobra 2 pesos ang posibleng aumento sa presyo sa kada litro nin gasolina. Piglalauman na maitaas manin piso kada litro ang krudo mantang salapi sa kerosene. Pero sinabi ni Abad na pwede pa ining magbago depende sa magiging resulta kan trading kan uminaging Biyernes, Enero 26 sagkod ngunya na Sabado. Kaibahan sa dahilan kan paghiro kan presyo nin petrolyo, iyo ang tensyon sa Red Sea asin pagbawas nin supply nin petrolyo. May bareta sa lado lokal. Nasa linya si Ange Galero. Ange, marhay na hapon. Pinaghahandaan ng unyan kan gobyerno probinsyal kan Albay ang mga kakaipuhanon na rekisitos may koneksyon sa nomination kan Bulkan Mayon sa UNESCO World Heritage List. Ini ang kinumpirmar ni Provincial Tourism Officer Dorothy Collier Kunsain nagkaigwa na sindakan Enero 25 din inisyal na paghururon digdiya asin sigun sa iya na kaurunan ninda ang mga makakaibahan nindang ahensya ni gobyerno, partikular na DNR, ENRO, PPDO, Bicol University asin man ang mga gobyerno lokal kan Daraga, Ginobatan, Kamalig, syudad kan Legazpi asin Tabaco pati naman na malilipod kung sain ang mga ini nag-sairarom na sa duwang aldaw na workshop asin breakout session. Sigun kay Collier, saro sa mga naging pateman kan sendang pagtripon iyo an ocular inspection kan mga posible o kaya magagayo na mga sites sa palibot kan Bulkan Mayon. Sinabi ni Collier na naglalaom sindang maisubmitir ang gabos ng mga requisitos na pigahagad kan UNESCO sa maabot na September 30, 2024 para mamidbid giraray o mamidbid ang sa tuyang bulkan sa World Heritage List kan UNESCO. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB. Piglalauman na maabot sa 200,000 na katawo ang maatendir sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand sa Manila sa agang Domingo. Sigun kay Presidential Communications Office o PCO Director Chris Villonco, apwera sa pag-atendir ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin kan First Family, may mga bistadong personalidad man ang maatendir sa nasabi ng event. Kaibahan sa mga performer, iyo sinda Andrew E., Jose asin Wally, Geneva Cruz, Arcy Muñoz asin Ronnie Liang. Ang bagong Pilipinas Rally mahihiling nin live sa social media para sa mga dai makakaatendir sa grandstand. Magkakaigwa man nin serbisyo fare
man iba-ibang ahensya kan gobyerno kung saan pwedeng makakuha ni National Bureau of Investigation o NBI clearance asin police clearance, registration sa Pag-ibig Fund, PhilHealth, Philippine Statistics Authority o PSA asin iba pang mga transaksyon. Sinugo ni Villonco na anrally o sinabi ni Villonco na anrally sa call to action o pag-inganyar para sa mga Pilipino na magpartisipar sa esperso kan gobyerno na mapakarhay ang sa tuyang nasyon. Sa giraray na ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. an sa iyang commitment sa pakikipagkoordinar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ini tanganing mamantenir ang pasiorden asin prosperity sa bilog na nasyon. Sigon kay Presidente Marcos, mantinidong makusog an sa iyang kolaborasyon bako sana sa Mindanao kundi sa bilog na nasyon. Ipig-recogniser man kan BARMM ang indispensable role sa bagong Pilipinas, lalo na kan administration's brand kan governance asin leadership. Ang BARMM na krear ini sa paagi kan Republic Act No. 11054 o ang Bangsamoro Organic Law na pinirmahan ni former President Rodrigo Duterte kan nakaaging Hulyo taong 2018. Ipinahayag kan Department of Finance na daing malaog ang gobyerno sa pagpataw nin mga bagong buwis para maabot ang target na dilensya para sa presenteng taon. Ini tanganing tutukan ang pagpakarhay sa collection efficiency kan Bureau of Revenue o BIR asin Bureau of Customs o BOC. Pigmidbid ni Finance Secretary Ralph Recto na ang pagbilog nin target na 4.3 trillion pesos para sa taong ini bako sarong lakad sa parke. Ang bulto kan dilensya sa buwis na nagkakantidad nin 3.5 trillion pesos iyo ang bibilugon kan BIR mantang ang BOC piglalauman na makakolekta nin haros 1 trilyon pesos, haros 300 bilyon iyo ang haliman sa Bureau of Treasury. Nagpatanid ang Department of Transportation sa publiko manungod sa sarong social media page na nagpapanggap na official channel kan Department of Transportation o kaya DOTR. Sa sarong pahayag, sinabi kan DOTR na ang Metro o Manila Metro page bako opisyal na account kan ahensya asin daay minarepresentar sa AF Payments Incorporated na may sadiri kan beep cards. Ang DOTR daay nag-i-endorso o kaya minasuporta sa anumang bako opisyal na social media account sa internet. Sa siblag na pahayag, pinatanida ni DOTR Assistant Secretary for Railways asin MRT3 Officer in Charge Georgette Aquino ang mga commuters na posibleng modus ang online transactions dahil sa tangro na page kan 12-month free subway rides card. Ang DOTR, MRT3 asin ang Light Rail Transit Authority dai naghahagad nin mga detalye kan credit card sa pakikipagkoordinar kaini sa publiko. Hinagad ni Senate Minority Leader Joel Villanueva na manindogan ang mga senador asin dai sumunod sa kagustuhan kan si Isayman para maisulong nin sapilitan ang charter change lalo na ang People's Initiative.
piglinaw ni Villanueva na bako siya kontra sa anumang pagbabago sa konstitusyon kan Pilipinas, alagad dapat umagi ini sa tamang proseso. Dagdag pa sa kasaysayan, daipanin maski si Isay na may derechos ang kayang diktahan o kaya i-hostage ang Senado para sa nasumunod sa kagustuhan. Sagkod ngunyan, daipanin nag-aako sa mga kongresista na sinda ang nasa likod kan People's Initiative. Sinabi niya na malinaw na iba ang posisyon kan Kamara sa tchatcha na pabor sa People's Initiative, alagad ngunya naman sa Senado. Sinimbag kan Department of Social Welfare and Development o kaya DSWD ang aligasyon ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na pigagamit ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kaya AICS program sa pagigibong signature campaign sa nasabi ng programa para sa People's Initiative na may katuyuhan na amyendaran ang konstitusyon. Sigun kay Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez, mahigpit na ipigpapautob ang pulisiya sa mga programa kan ahensya para day magamit sa maraot. Siniguro naman kan opisyal na padagos na magsiserbisyo ang social and development worker kan DSWD asin mantinidong patas sa pagtaonin mga ayuda basado sa mga pulisiya kan ahensya. Matatandaan na kan Martes nagkondukta nin inquiry ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs para imbestigaran ang aligasyon na pilferage by unscrupulous individuals ng cash aid sa probinsya kan Davao de Oro asin Davao del Norte. Maranina kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ining Sunshine Media Network International o kaya SMNI. Ini ang ipinahayag ni Attorney Mark Tolentino saro sa mga abogado kan SMNI sa pagsasabing malatag sinda nin petition for review sa opisina kan Presidente manungod sa padusa na ipinataw sa network. Kasabay digdi ang mga ipinataw na indefinite suspension kan National Telecommunications Commission o kaya NTC asin ang pagbasura kan Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa apila ninda na bawion ang suspensyon sa duwang TV programs kaini. Sigun kay Tolentino, naresibi ninda kasuhapon ang desisyon kan MTRCB asin piglalao maninda na ibabasura ini. Sangon yan, binalo na ninda ang posibleng paagi asin kasabay na digdi ang pagrani kay Presidente Marcos sa masunod na semana. Mas pinakusog kan Technical Education and Skills Development Authority o kaya TESDA ang Language Skills Training Program kan ahensya. Katuyuhan kay ni na makatabang na mapataas ang employability skills kan mga Pilipino. Katakod kay ni nagbukas nin English proficiency para sa customer service worker as in Japanese language as in culture level 2 ang National Language Skills Center kan TESDA sa Taguig City. Pig-ingganyer naman ni TESDA Secretary Suharto Mangudadato ang publiko na mag-enroll sa nasabi ng mga training program kan ahensya tanganing mapakusog ang saindang language skills as in mapataas ang saindang employability skills. Sigun pa kay Secretary Mangudadato, importante na mag-invest sa sadiri tangani ng mapahiwas ang kaaraman asin kakayahan. Mabukas ini nin oportunidad sa mga Pilipino sa Pilipinas asin abroad. Madurar naman ang English proficiency para sa customer service workers nin 25 aldaw, mantang ang Japanese language and culture naman maabot sa 75 aldaw. Ipinahayag kan Bases Conversion and Development Authority na plano nindang magtindog
nin nasa 10,000 na unit sa irarom kan pambansang pabahay program kan gobyerno. Sigon kay Bases Conversion and Development Authority o BCDA President and Chief Executive Officer Joshua Bingkang, ang nasabi ng paharong ipapatindog sa Clark City. Sinabi niya na madali nang tapuson ang sarong deal sa Department of Human Settlements and Urban Development kasabay sa kasunduan ang sarong dakulang local developer para ipatindog ang enot na 10,000 na units kan paharong. Ang 10,000 na units sa irarom kan 4PH program pigihiling na itindog sa sarong 100 hectares na daga sa laog kan New Clark City na sarong flagship development kan BCDA sa Bamban, Tarlac. Idinagdag pa ni Bingkang na nakikipagtabangan sinda sa Kongreso para gibuhon na ini para sa 4PH program hali sa sarong leasehold sagkod sa sarong freehold arrangement. Siniguro kan Philippine Sports Commission o PSC na masunod sinda sa World Anti-Doping Agency o WADA Code. Kasunod ini kan patakot kan WADA na posibleng pagbawalan ang Pilipinas na magpartisipar sa anumang international as in regional events arog kan Olympics, Asian Games as in Southeast Asian Games kapag binaliwala kan PSC ang WADA. Sigon sa PSC, masunod sinda sa nasabi ng regulasyon kan WADA para magkaigwanin pantay as in magayon na integridad sa nasabi ng sports. Guminibo man lakdang ang Philippine National Anti-Doping Organization para sumunod sa WADA Code. Piglalaoman na matatapos na sa masunod na semana ang preliminary investigation sa sarong OFW na nakakulong sa Japan. Ang saro sa duwang Pinoy na nakakulong sa Japan iyo ang dahil sa pag-abandona sa bangkay kan nagadan na mag-agom sa nasabing nasyon. Enot ng binisita kan Consul General kan Philippine Embassy sa Tokyo si Brian de la Cruz sa iyang detention cell asin ipigladawan ang sa iyang kondisyon. Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na si De La Cruz asin saro pang Pinoy na si Hazel Ann Bangisa Morales na kapwa pig-imbestigaran sa pagwalat sa bangkay kan mag-agom na hapon da iipig-konsiderar na mga suspect. Sinabi man ni de Vega na piglalauman na matatapos sa masunod na semana ang preliminary investigation sa nasabing kaso. Sa CCTV footage, nahiling na nagluwas ang duwang Pinoy sa harong kung saan nakuanggadan sinda Norihiro asin Kimi Takahashi kan Enero 16. Na-recover ang mga bangkay kan mag-agom na may mga saksak na dahilan kan tulos na pagkagadahan kan mga biktima. Panhuring detalye kan bareta sa lado nasyonal. Target kan Department of Education na makapagpatapos nin pag-aadal ang mga estudyante na handa sa trabaho, aktibo asin responsable. Sigun kay Vice President asin DepEd Secretary Sara Duterte, gigibuhon ini sa paagi kan mga nakalinyang programa kay bahana ang pagpapautob kan matatag K-10 curriculum sa bilog na nasyon. Sa presente nasa pilot testing sa nasinda sa 35 eskwelahan sa 7 rehiyon. Sa irarom kan matatag K-10 curriculum, binawasan ang mga asignatura para matutukan ang mga pangenot na subject sa Science and Technology Program asin gibuhon na institutionalized and peace and education programs. Iyan po mga tugang ang detalyes kan darakulang mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta pong maruluwas mababasa nindo sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot na po nindong nadangog sa radyo DZGB. Ini po ang bareta alas 5. Ronald Baldo sa lado technical, Jerome Martinez sa IT, sa production si Shara Leron. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga bareta, News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Ballaran asin Angel Mustaza. Mga tugang, happy weekend. Ako po ang sa indong nakaibahan sa pagbabareta. Ako po si Joshua Bino. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to